Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Nang itakwil si Angelo ng kanyang ama't ina dahil siya ay isang bading, ay nagpalaboy-laboy na lamang siya. Kung saan may pahingahan o mapagkukunan ng pagkain, kahit sa basurahan pa man yan, ay naroroon siya. Gusto man niyang makapaghanap ng trabaho para maging stay-in siya at nang sa ganun ay meron siyang matutuluyan, hindi niya magawa. Dahil sa sandaling ito ay 14 anyos pa lamang siya. Batid niya na walang tatanggap sa kanya sa edad niya ito. Pero nagbago ang paniniwala niya nang ipagtabuyan siya ng mga batang hamog dahil teritoryo daw nila ang kanyang pinagmamalagian. Tinakot pa nga siya ng mga ito, nagigrupuhan daw siya sa oras na hindi siya umalis sa lugar na yun. Kaya't wala na siyang choice kundi iwanan ang lugar kung saan matatagpuan ang pinagtatapunan ng mga basura galing sa restaurant. Dahil napadpad siya sa lugar kung saan ay walang mapagdedelehensyahan, ay talagang napaglilipasan na siya ng gutom. Sinubukan niya namang mamalimos pero nakakaipon lamang siya ng pambili ng isang pirasong tinapay. Sapat lang ito para sa isang kainan. Hindi pa rin ito gaanong matutugunan ang kumakalam ng sikmura. May natagpuan siya na isang gym na naghahanap ng janitor. Pero hindi siya tinanggap dahil isa siyang bading at baka mamboso lamang raw siya sa mga kalalakihan roon. Kaya't naghanap na lamang siya ng trabaho na kung saan ay tinatanggap ang kagaya niya. Pero wala talagang gustong tumanggap sa kanya dahil na rin sa kanyang edad. Hanggang sa mayroong kumupkop sa kanya at ang pangalan nito ay Aling Loida. Byuda na ito at wala ng anak, kaya't siya na lang ang ginawa nitong uniko iho. Ang hanap buhay nito ay ang pagiging dishwasher sa isang restaurant. Maliit lamang ang kinikita nito, pero napapakain naman siya nito 3 beses sa isang araw. Labis siyang nagpapasalamat kay Aling Loida. Bilang utang na loob, kapag wala ito sa bahay, ay sinisigurado niyang malilinisan niya ang bawat kasulok-sulukan ng tahanan. At pati na nga rin ang alagang pusa nito ay kanyang inaasikaso. Pero nagtataka siya kung bakit nawalan ito ng anak. Kaya't nang minsan silang makapag-usap, natanong niya ang bagay na iyon sa ginang. Napapailing na lamang ito habang nakangiti sa kanya. Pero mahalata sa mga mata nito ang labis na kalungkutan. Ayaw nitong magkwento tungkol roon. At sa tingin ni Angelo, baka may masaklap itong karanasan na ayaw nang alalahanin pa. Bagay na nauunawaan naman niya, kaya't hindi niya na lamang pinipilit. Anak, gusto mo bang makapag-aral? Pag-iiba nito ng usapan. Dahil sa narinig, gumuhit ang labis na tuwa sa mukha ng binatilyo. Talaga po, Aling Loida? Pag-aaralin niyo ako? Sandali po. Tinawag niyo po ba akong anak? Hindi po ba ampon niyo lang ako? Tama po ba yung narinig ko? Huwag mo na akong tawaging Aling. Masyadong nakakatanda yan eh. 38 years old pa lang naman ako. Saka, tawagin mo na rin akong mama. At mula ngayon, ay anak na rin ang itatawag ko sa'yo. Oo anak, pag-aaralin kita sa abot ng mga kaya ko. Naantig naman ang damdamin ni Angelo, kaya napayakap siya sa taong kumupkop sa kanya. Mabuti na lamang nang palayasin siya ng mga magulang, dala niya ang kakailanganin sa pag-enroll. Dahilan upang di na siya mahirapan na makapasok sa panibagong paaralan. At dahil sa kanyang katalinuhan, ay palagi siyang nakakakuha ng top sa klase. Si Aling Loida pa nga ang umaattend sa recognition ceremony niya. Wala itong ibang masabi kundi sobrang proud ito sa kanya. Kaya naman mas iniigihan niya ang pag-aaral. Pero dumating ang isang araw na siyang magpapatatag sa kanilang mga sarili. Paano ba naman kasi ay nagkasakit si Aling Loida? Hindi na ito makatayo at madalas pa nga ang umuhin. At kung minsan, kung mamalas-malasin, ay nagsusuka pa ito ng dugo. At dahil wala nang tumutustos sa kanyang pag-aaral, napilitan na lamang siyang huminto. At dahil sa kawalan nila ng makakain, ay napagpasyahan niya na rin na maghanap na ng trabaho. Sa una ay walang tumatanggap sa kanya, dahil nga sa menor de edad pa lamang siya. Sa kabutihang palad, meron namang naawa sa kanya na taga-food chain at ipinasok siya rito bilang isang dishwasher. Katulad rin ito ng trabaho ng nanay Loida niya, kaya unang araw pa lang ay gamay niya na ito dahil minsan na rin siyang naturuan ng kanyang ina kung paano iyon gawin. Yung paghuhugas sa mabilisang paraan
ngunit maingat. Maliit lamang ang sweldo ni Angelo, ngunit natutustusan naman niya ang ina sa gamot nito. Minsan na rin kasi itong napatingin ni Angelo sa doktor, at ang findings, meron daw itong pneumonia at sumasabay pa ang arthritis nito, kaya medyo nahihirapan na itong makatayo o makalakad. Pero ayos lang yun. Nandito naman siya para alagaan ang taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Nag-iipon na nga rin siya ng pera para may pangnegosyo silang mag-ina. Ayaw niya naman kasing habang buhay na magtatrabaho dahil gusto niya rin bumalik sa pag-aaral. Ito ay para makapagtapos siya at makatagpo ng magandang hanap buhay. Gusto niya rin kasi na umasenso. Isang araw, habang gumagayak sa trabaho, natanong ulit siya ni Aling Loida kung bakit pinalayas siya ng tunay na ama't ina, gayon kung totoo man siya na anak, ay dapat tanggap nito kung ano man ang pagkatao niya. Mabilis naman na tumugon si Angelo. Sa tingin ko po ay ampon nila ako, kaya di nila ako matanggap. Alam mo anak, kaya ako naging mag-isa sa buhay. Yung baby ko dati ay biglang nawala matapos bumaha sa dati naming lugar. Matagal ng panahon ang nakakalipas nang mangyari yun, pero sariwang-sariwa pa rin sa alaala ko. Hindi ko nga alam kung buhay pa o patay na ang anak ko eh. Pero nararamdaman ko na buhay pa at nasa mabuting kalagayan siya ngayon. Kwento ni Aling Loida. Sana nga po, Ma. Sana po buhay pa siya para magkita na kayo at magkasama. Masayang sambit ni Angelo. Batid niya kasing doon lamang liligaya ang taong kumupkop sa kanya. Sa tingin nga niya, ang mga nangyayari lamang dito ay dahil sa depresyon. Sino ba naman kasing ina ang hindi mawawalan ng lakas sa oras na hindi pa natatagpuan ang anak? Sa loob-loob niya, babalik na lamang siya sa pagiging pulube kapag bumalik na ang tunay nitong anak. Dahil batid niya na ang mundo ay hindi permanente. May magbabago rin sa bandang huli. Tanggap naman niya kasi sa sarili niya na walang magmamahal sa kanya dahil isa siyang bakla. Kung siya ang tatanungin, kahit nga sarili niya ay galit siya, sapagkat ayaw niyang maging ganito. Pinipilit niya naman ang magpakalalaki, pero ayaw talaga. Pusong babae talaga siya. Yung boses niya, pagkilos at mga interes ay hindi na mapapalitan pa. Sa totoo lang, ay naitatago pa niya ito noon sa mga magulang. Pero dahil sa kasabihang walang sikreto ang di mabubunyag, ay kinompronta siya ng ama. Talagang pinaamin siya, kaya't sa huli ay nabanggit niya ang totoo. Ang totoo niyang kasarian. Ang sabi ng ama, lumayas na raw siya sa pamamahay. Dahil kapag masisilayan pa siya nito roon, kinabukasan, hindi ito magdadalawang isip na siya ay pagtatagain. Galit na galit rin ang kanyang ina nang malaman na bakla siya. Kaya't kinabukasan, ang dalawang ito ang nagtulungan na siya ay ipagtabuyan. Kaya't kahit masakit, wala na siyang nagawa pa, kundi ang lisanin na ang tahanan kung saan siya lumaki. Balak niya ngang bumalik roon at nagbabakasakaling matatanggap ng mga magulang. Pero sa isip-isip niya, ay saka na lang kapag may mukha na siyang maiharap sa mga ito. Nahihiya kasi siya na bumalik, gayong wala pa siyang napapatunayan. Gusto niya na kapag haharapin siya ng mga ito, ay meron na siyang magandang buhay, para wala na ang mga itong masabi. Kinabukasan, ay maaga siyang pumasok sa trabaho. Tuwang-tuwa naman ang kanyang manager dahil sa maayos niyang nagagampanan ang gawain. Ipagpatuloy lamang raw iyon ni Angelo. Dadagdagan raw nito ang kanyang sweldo. Kaya naman talagang pinag-usayan niya nga para hindi ito mabigo sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, meron nang naipon si Angelo para sa binabalak niyang pagnanegosyo. Kaya't ginamit niya ito para magtinda ng kandila sa tapat ng simbahan. Marami namang bumibili, kaya't kahit papaano ay kumikita siya roon. Tuwing Sabado hanggang Linggo lamang siya nakakapagtinda nito dahil sa day off niya sa mga araw na yun. 2 araw ang day off niya, dahil ayon sa boss niya ay masyado pa siyang bata upang magtrabaho, kaya't kailangan niya ng sapat na pahinga. Laking pasalamat na nga lang niya sa Diyos dahil nakakapaglakad-lakad na si Aling Loida makalipas ang ilang buwan. Ibig sabihin ay merong na pala ang pagkakayod niya para masuportahan ang mga gamot nito. Laking pasalamat niya talaga sa Diyos dahil sa kabila ng mga nangyari, di sila nito pinababayaan. At sa halip ay pinupunan pa sila ng mga biyaya. Samantala, lumipas ang 2 buwan ay gumaling na rin ng tuluyan si Aling Loida. Kaya naman nakabalik na ito sa trabaho
Samantalang si Angelo ay sa pag-aaral naman. Pinahinto na siya nito sa pagkayo dahil hangad nito na siya ay masilayan sa paaralan. Pero sa pagbabalik ng binatilyo sa eskwelahan, dito niya mararanasan ang pambubuli sa kanya ng ilang kamag-aral. Inaasar ba naman siyang bakla kahit alam niya naman na ganoon siya? Yung mga nangungutya sa kanya ay mga top achiever na gaya niya. Ayaw siya ng mga ito na bumalik sa pag-aaral dahil masasapawan niya ang mga ito. Iyan ang palagay ni Angelo dahil siya ang madalas na makakuha ng top 1. Pero hindi niya na lamang ito inintindi. At sa halip ay nag-focus na lamang siya sa pag-maintain ng grado niya. Kahit nga sa gabi ay gising pa rin siya dahil nagre-review siya at sinasagutan niya ang mga asignatura. Mahirap pero ang ginagawa niya sa sandaling iyon para sipagin ay ang pag-iisip sa mga kabiguan sa buhay. Ang pagtatakwil ng mga magulang niya at ang mga pangmamaliit sa kanya ng mga tao dahil lamang sa kanyang kasarian. Kaya naman ibinuhos niya ang lahat ng pagtsatsaga para lang maiwasan ang pagkaramdam ng katamaran. Gusto niya ay palagi siyang ganado para sa susunod na grading makakatanggap ulit siya ng honor. Pero dumating ang di inaasahan kung saan susubukin ang katatagan niya sa pag-aaral. Paano ba naman kasi? Pagsapit ng examination nila at nang ma-check na ito, biglang nawala ang test paper niya. Hindi na ito naibalik pa ng kung sino man ang nag-check nito. Kaya agad niya naman iyong ipinaalam sa kanyang guro. Natanong naman ito sa kanyang mga kaklase kung sino ang nag-check. Major subject pa naman ang test paper na yon. At malaking kabawasan kung ito ay mawawala. Pero sa kasamaang palad ay walang umamin. Kaya't sinisi na lamang ni Angelo ang teacher kung bakit nawala yun. Pero nagbigay siya ng rason na di niya naman iyon hinahawakan sa oras ng pag-check. Kaya't ang nangyari, hindi na lamang siya nito pinag-exam. At dahil malaking kabawasan nga iyon sa grado niya, nung sumapit ang announcement para sa mga may top achievement, dito ay nalaman niya na mula sa top 1 ay lumagapak siya sa top 5. Tuwang-tuwa naman ng sandaling iyon si Dayan. Isa ito sa mga nanghahamak sa kanya at the same time ay naiinggit. May inamin pa nga ito sa kanya. Ayon dito, siya raw ang nagsira ng test paper nito. Dismayado naman si Angelo, pero pinalagpas na lang niya ang pangyayaring iyon. Tutal ay nakapasok naman siya ng top 5 kahit papaano. Wala naman siyang bagsak at mataas pa rin naman ang kanyang grado. Ikinuwento na lamang niya sa ina na medyo nagpabaya siya sa grado kaya iyon nangyari at nangakong pagbubutihin na lamang niya sa susunod. Wala naman raw iyong problema kay Aling Loida. Patid naman kasi nito na porsigido siya sa pag-aaral. Pero natanong nito kung patuloy pa rin ba siyang nilalait ng mga kamag-aral. Nabanggit niya naman ang totoo. Ang sabi niya ay mga naiinggit lamang sa kanya. Pero iniba niya ang usapan. Natanong niya ang ina kung pwede na ba siyang magtinda ng kandila. Marami pa kasi siyang nakatagong stock at magtitinda lamang siya kapag araw ng Sabado at Linggo. Dahil dito, ay pinayagan naman siya ni Aling Loida. Ngunit ang paalala nito, wag lamang raw siyang magpapaabot ng gabi. Anito, marami raw masasamang loob sa mga oras na ganito. Nangako naman si Angelo na susundin ng ina. Kinabukasan, araw ito ng Sabado at may misa sa hapon, ay nagtinda nga siya ng mga kandila. At dahil wala siyang pwesto, halos 2 oras rin siyang nakatayo roon. Pero nagulat si Angelo nang matapos na ang misa. Paano ba naman kasi? Nakita niya ang ama na galing sa simbahan. Kaya nga lang ay may kasama itong ibang babae. Batang-bata at hindi naman ito yung tunay niyang ina. Dito napaisip si Angelo. Biroon palang kalaguyo ang ama at niloloko nito ang kanyang nanay. At ang nakapagtataka pa rito, napakalayo ng tirahan nila kaya't papaanong nakarating ang kanyang tatay. Sa loob-loob pa nga niya, di sukatan ang layo ng distansya sa mga ito, may isa katuparan lamang ang bawal na pagmamahalan. Dala ni Angelo yung cellphone sa pag-alis niya sa dating bahay. Naroroon pa naman yung contact number ng ina. Gusto niya sanang i-text ito, kaya nga lang, napagpasya niya na wag na lamang. Hayaan niya na lang na ang ina ang siyang makatuklas sa ginagawa nitong kamuklutan. Basta't siya ay alam niyang hindi talaga mahal nito ang kanyang ina. Dahil kung talagang mahal nga nito ang kanyang ina, ay hindi ito magagawang lokohin. Pag-uwi niya ng bahay, agad niya itong ikinwento sa nanay Loida niya. Pinayuan siya nito na dapat ay magkwento na
para naman mabatid ito ng kanyang tunay na ina. Pero napailing na lamang si Angelo. Anya, ayaw niya kasing saktan ang kalooban ng nanay. Dahil kahit hindi maganda ang pakikitungo nito sa kanya, mula pa ng pagkabata ay mahal pa rin naman niya ito. Hindi naman siya napilit ni Aling Loida, pero sa kauna-unahang pagkakataon ay natanong nito kung ano ba ang pangalan ng mga magulang. Binanggit naman ni Angelo. Nang marinig nito ang sinabi niya, ay napansin niyang napatulala ito ng saglit. Kaya't natanong niya kung may problema ba. Mabilis namang napailing ang ina-inahan. Paano ba naman kasi, yung pangalan daw ng nanay niya ay katulad sa kanyang dating kaibigan. Napuno naman ni Angelo na muling lumungkot ang mukha ni Aling Loida. Kaparehong reaksyon nito yung kapag tinatanong niya kung nasaan ang anak nito. Kaya naman hindi na lang siya nagtanong pa. Baka kasi magdulot lang ito ng mas lalong pagkalungkot sa ginang. Sa sumunod na araw ay nagtinda ulit siya ng kandila. At dahil 3 ang misa kapag linggo, maghapon siya sa tapat ng simbahan. Hinahanap nga niya ang ama ng sandaling iyon, pero hindi niya ito makita. Sa isip-isip niya ay baka hindi na ito nagsimba. Napapailing na nga lang siya sa tuwing naaalala na meron itong babae. Kasalanan iyon sa Diyos, lalo't kasal ang mga magulang niya. Tapos makikita niya na lamang na nagsisimba ito na kasama ang kalibang nito. Hindi man lamang ito nahihiya sa Diyos, dahil hinaharap pa ang kabit sa banal na tahanan. Pagka-uwi ni Angelo ng gabing iyon, ay saglit na nagpaalam ang ina na pupunta ito ng karinderya para bumili ng kanilang ulam para sa kanilang hapunan. Hindi kasi ito nakapagluto kanina, gawa ng marami itong nilabhang damit. Ang sabi pa nga ni Angelo kay Aling Loida, dapat ay nag-text siya kanina noong nasa labas pa siya, para sana siya na lang ang bumili ng ulam nila. Ang sagot naman ni Aling Loida ay masyado na nga itong busy. Nakalimutan din ito na i-charge yung cellphone. At nang mag-isa na lang si Angelo sa tahanan, ay napansin niya na bukas ang aparador. Sa tingin pa nga niya, mukhang nakalimutan lang itong isara ni Aling Loida noong kumukuha ito ng damit roon. Nang isinasara niya na ang pintuan ng aparador, biglang nangunot ang noo niya sapagkat hindi ito maitulak at tila merong nakaharang. Kaya't ibinuka niya na lamang ito para maayos niya ang loob nito. Nang biglang merong bumagsak na isang photo album. Base sa cover nito, ay medyo luma na rin ito. Ngayon niya lang ito nakita at marahil ay pinakatago-tago ito ni Aling Loida at ngayon lamang inilabas. Kaya naman sa labis na kuryosidad ay inampot ito ni Angelo at sinimulang buklatin. Nanlaki ang mga mata niya nang meron siyang nakita roon na litrato ng isang bata na may edad na 1 taong bilang. Kasama si Aling Loida at yung asawa nitong sumakabilang buhay na. Batang-bata pa nga ang mag-asawa sa litratong iyon. Ang labis lamang na ibinagtataka ni Angelo ay kung bakit kamukha niya ang bata sa larawan. Ganun na ganun pa rin naman kasi ang itsura niya. Noong nasa 2 taong gulang pa lamang siya, meron rin kasing malaking photo album ang kanyang totoong mga magulang. Madalas pa nga niyang tinignan iyon kapag siya ay naboboring. Samantala, talagang naguguluhan si Angelo ng sandaling iyon. Kahit kasi sa anong anggulo tingnan, kamukhang-kamukha niya yung bata ng panahong baby pa siya. Dito napaisip si Angelo na marahil ay nagkataon lamang iyon. At baka ito siguro yung tinutukoy ni Aling Loida na kanyang anak na biglang nawala. Ito ang dahilan kung bakit palaging may lungkot sa mga mata ng babae. Maya-maya pa, hindi niya inaasahan na nandoon na pala sa likod niya si Aling Loida. Natanong siya nito kung bakit hawak-hawak nito ang photo album. Pero imbis na sagutin niya ito, ay tanong rin ang ibinalik niya. Mama Loida, bakit kamukha ko po yung bata sa litrato? Gumuhit naman ng labis na pagtatakha sa anyo ng ginang. Ha? Kamukha mo yung anak ko na si Miguel? Ganun ba yung itsura mo ng baby ka pa lang? Opo, Mama Loida. At sa katunayan, kahit wala sa akin ang photo album na nakatabi sa bahay namin, may pinicture naman ako sa cellphone. Natutuwa kasi ako sa itsura ko nung maliit pa lamang ako. Sandali po at kukunin ko ang phone ko at ipapakita ko sa inyo yun. Pamamaalam ni Angelo. At nang pagbalik niya, ay pinakita niya nga iyon. Nanlaki naman ang mga mata nito at sumang-ayon na nga ito sa sinabi niya. Pero may naging pakiusap sa kanya ang ina na kung maaari ay itaas niya ang kanyang damit sapagkat meron raw itong titignan sa kanyang katawan.
Nakita naman ni Angelo na seryoso ito. Talagang may gusto itong masilayan, kaya't ginawa niya nga ang bagay na iyon. Gumamit pa nga ito ng salamin para lang mahanap ang nais nitong makita. Ang unang nitong tinignan ay ang kanyang chest. Namilog naman ang mga mata nito sa kanyang nakita. Kaya't pinatalikod naman siya nito para tignan ang hinahanap nito sa kanyang bandang likod. Maya-maya pa ay napasinghap ito. Bakit po, ma? Ano yung hinahanap niyo sa likod ko? Nagtataka niyang tanong rito. Ikaw yung anak kong nawawala. Ikaw si Miguel. Kapareho kayo ng mga nunal sa likod at dibdib. Hindi ako nagkakamali. Dahil tandang-tanda ko yun. Bulalas ni Aling Loida. Maya-maya pa, bigla siya nitong niyakap habang humahagulgol ito sa tuwa at kaligayahan. Anito, sa tagal raw ng panahon ay muli siya nitong nakita. Gumawa na raw ang tadhana ng paraan para sila'y magkalapit. Natahimik na lamang si Angelo. Hindi kasi siya makapaniwala sa nalaman, pero gumanti rin siya ng yakap rito. Sa sumunod na araw, tinext ni Angelo ang tunay niyang ina. Tinatanong niya ito kung totoo bang ampon lamang siya. Agad naman itong umamin. Humihingi pa nga ito ng kapatawaran sa kanya dahil sa pagpapalayas nito noon. Nalaman rin ni Angelo na kaibigan nga ito ni Aling Loida dati. Hindi lang alam ng kumukpok sa kanya na anak siya ni Aling Loida. Nakita kasi siya nito noon na inaanod ng tubig, kaya't napagpasyan siyang ampunin. Nabanggit naman ni Angelo yung pambababae ng kinagisnang ama. Sabi naman nito ay alam na nito iyon. Nagkahiwalay na nga raw sila, kaya't magmula nito ay nagsama na ang mag-inang Angelo at Aling Loida sa isang puno. Hindi na bumalik si Angelo sa dating tahanan. Tutal ay may mga kapatid naman siya na tunay na mga anak ng mag-asawang kumupkop sa kanya. Kaya alam niya may mga kasama pa ang babae. Minsan na lamang siyang bumibisita roon kapag merong okasyon. Minsan ay kasama pa niya ang ina na si Aling Loida. At isa pa, kaya nanatili siya sa lugar ng ina dahil masaya naman siya sa pagmamahal na iniukol nito sa kanya. Minahal niya rin ito at pinagsilbihan. Samantala, nag-aaral siya ng mabuti. Hindi niya na inintindi ang mga nilalait sa kanya at nangako siya sa sarili na kapag naulit yung nangyari dati, kung saan ay minala ang test paper niya, ay magsusumbong na siya. Mabuti na lang ay di na iyon naulit pa, kaya nakahinga na siya ng maluwag. Nakabalik na rin siya sa pagiging top 1. Noong tumuntong na si Angelo ng college, ay nag-working student siya para matulungan niya na rin ang kanyang ina. Kaya't namasukan ulit siya bilang dishwasher. At sa awa naman ng Diyos, ay nakapagtapos siya at sa huli ay naging engineer. Sino ba namang mag-aakala na si Angelo na minamaliit noon dahil sa kanyang kasarian, ngayon ay matagumpay na sa buhay. Magandang araw kaibigan.